nobody expected the success of Aware, Jopay. kung di kayo aware, ang Yellow Room, ang gusto ko maging, ang peg niya ay parang Sub Pop Records. Ayoko na habit is yung pagmamadali. Hinahanap si bata na artist online, tapos may message niya na, would you like to be part of our roster or label based on one song? Yun kumbaga, if dumating ka sa point na kumbaga meron ka na agad na pirmahang kontra, mape-pressure ka to create the same success Correct me if I'm wrong, pero the intention is the the most important thing. Like for example, if the artist is an artista, tapos ang hobby niya is to play the guitar, and he's trying his best to perfect that craft, you give respect to that person. He's not trying to be a musician. Yeah. He just loves to play the guitar. Pero kung ang intention nung artista ay kumanta para lumago yung finances niya, Tsaka yung kumbaga doon ka ata naiirita. Oo, doon. Kumbaga Pag tumagal na kayo ng 10 years, diyan nalalabas yung mga totoong problema. Hindi ko sasabihin to pero may bandang sikat na nag-PM sa akin yung vocalist. Sabi, "Sir, paano niyo po nagawa na tumagal kayo sa Mayonnaise?" Sabi ko lang, wala ko ibang gustong gawin eh. Sabi ko, do you remember a time na na-challenge ka to stop fixing a track? Kasi 'di ba you produce songs, you record, you mix din. Was there a time na parang nahirapan kang i-determine, kailangan ko pa bang ayusin 'tong kantang 'to or enough is enough? siguro swerte ako na ang aga ko kasi siya na-gets eh. Siguro early in my recording career. Kasi if hindi alam ng karamihan, right after winning Music Laban noong 2004, parang naisip ko na agad na nung time na yun na parang hindi pwedeng musikero ka lang, baka maghihirap ka. Kailangan mo ng backup plan. So ang ginawa ko, yung napanalunan namin, yung share ko, bumuo ako ng home studio, bumuo ako ng recording studio. Bakit? Para makatipid. Doon na kami gumagawang demos, doon na kami nag-iisip ng mga kanta, doon na kami minsan nga may recording kami doon na, tapos pinami-mix naman. So, ibig sabihin maaga pa lang na-expose na ako sa pag-record, pag-engineer, pag-produce. Ang natutunan ko pagka ba-block ka, mental block o kumbaga creative block, or even yun nga sabi mo kunwari sa isang kanta meron kang track na hindi mo ma-fix, hinto ka agad. As soon as ma-realize mo na ang tagal ko dito. Even from songwriting process or perspective. Pagka meron akong kanta tapos hindi ko matawid, hindi ko muna tutuloy. I let I let myself be inspired regardless of the perspective of the inspiration. Ibig sabihin hindi kailangan may nangyari sa akin personal. Kumbaga na-inspire lang ako, nanood ako ng TV, may napanood akong banda, na-inspire ako, pwede na 'yun. So, maaga ko na-realize na stop agad as soon as na-realize mo that you're working so much or you're spending hours on a certain track or a certain song or a certain idea. Kasi minsan kapagka nakatutok ka sa isang bagay, nakakalimutan mo 'yung sa paligid mo. So, it's best for you to just let it come to you. So, 'yun ang nangyayari sa'kin. Awa ng Diyos sa the last 24 years, meron man akong nababakante na kanta o may nababakanting track na nasosolusyonan ko personally, and also team effort. So, kung meron kang mga kaibigan, meron kang pinagtitiwalaan ng tao when it comes to creating music or creating art, magandang rin 'yun. Kasi oo, lahat tayo siyempre may complex na gusto mo magawa mo perfect mo yung craft o ikaw lang. Pero it doesn't hurt to ask help from people, but you also have to credit them kung malaki yung factor nila. So yun, ganun usually yung ko, yung proseso ko. Kunwari may saying, na garbage in, garbage out, 'di ba?
So, kunwari meron akong kunwari sa isang track, so very specific ako, eh. Sa isang track sobrang off nung snare drum at walang magawang remedyo, eh, ako ma-pride ako, 'di ako mag-aano, eh, yung anong tawag dun, yung magpapalit yung replacement, kunwari Mm. maglalagay ng trigger, ganyan. Hindi, actual sound yung gusto ko. 'Pag hindi ko maremedyo sa compression, 'pag hindi ko maremedyo sa EQ, wala, magre-record ka ulit. Gano'n ka Talagang detalyado yung ano mo, oo, gano'n ka kailangan ano. kasi wala, eh. Wala namang mawawala sa'yo, oras lang naman 'yun, eh, hindi mo naman mababalik na 'yun, eh. Eh, di at Yeah. least parang ang nangyayari sa'kin, alam niyo ba na ano, ang Mayonnaise at mga kanta namin, siguro aabot ng mga at least four versions bago yung final product. Ibig Ano yun, sabihin may mag demo tapos ilang kunwari ako beses lang, niyo na siyang oo, inano? Okey. kunwari ako lang, demo ako ta's nung unang panahon 'to, kumbaga iba kasi siyempre ngayon may technology na, eh. Pero Mm. nung unang panahon talagang sa jamming, sasabihin ko sa drummer, kay Sean, "Sean, eto naisip ko 'to idea, kumusta 'to?" Jam namin, tapos babalik, ija-jam ulit, subukan namin i-record para meron kaming ano, kasi 'pag hindi namin naalala tapon yun, eh. Nung panahon na yun, ng Okey, early oo. 2000s, 'pag hindi namin naalala after ng jamming, hindi maganda yun, Tama. oo. So, pagka naalala namin na naalala, ide-demo na namin, as in ire-record namin kami-kami lang, tapos susubukan namin i-test sa mga bar gigs. 'Pag okey, okey, 'pag hindi, back to the drawing board. Pero most often than not, pagka okey, subukan namin record sa studio, pero parang 'pag naramdaman namin, ay mabagal pala, bilisan natin, ay mababa pala yung ano. Tignan mo yung si Ristisha, ang daming version sa YouTube. Oo, dami nga. Parang, may 2009 demo, meron yung may music video, meron na yung may gitara, may drums. Kasi nga Mm. lagi naman nagbabago arenglo, paraan namin ang dami ring arenglo. Meron yung parang sa D Nagbago pa kayo major yung ng key nun, eh, 'di ba? Parang yes, tumaas oo. pa. Oo, gano'n, ano lang talaga. Basta if ever lang, ako lang 'to, advice ko lang 'to, if ever na susunog ka sa isang kanta o track, hinto mo lang, dadating din 'yan. Kaya nga ano, yung swerte nga ng mga bata ngayon kasi nga may ano na, may technology to alter tracks or Mm. to kumbaga readily available. Kunwari 'di ba, iisip ka ng BPM, dati parang talagang kailangan mo ng ng Hmm. metronome. Ngayon puwede ka pumunta ng YouTube ta's mag-search ka lang ng ano, ng BPM dun, nandun na. Oo. So yun lang. Pero pero sa'kin naman, I remember a time yung ginawa ko yung unang kanta ko with Njoint, yung Dina, ang tagal ng areglo niya. Ginawan ko siya ng demo kasi ako, I don't know if a lot of people know, pero hindi talaga ako techie when it comes to music production. Mhm. Hindi ako gusto ko mag-aral ng paano mag-record sa DAW, pero I don't have the time. So 'pag nagse-send ako ng Marami demo, akong ano, marami akong oras diyan, tulungan kita. yeah, 'pag nagde-demo ako literal na may camera, tapos nakagitara. So nung sinend ko yung demo dun sa grupo, I remember, inupuan namin yun ng almost a month. Oo, parang may practice kami ng twice a week for a month Oo. para maareglo siya. Tapos I think eto yung hindi naman mali, pero para bang naging challenge is hinayaan ko silang gumawa ng areglo kasi bare bones siya ginawa, eh, acoustic lang, eh. So ang tagal, dumating pa sa point na parang sobra na siyang well executed kasi lumabas na yung tunog namin lahat, tsaka complex na siya in a way, na parang yung drummer ko si Ken sabi niya, alam mo di namin makonekta yung chorus papuntang ending kasi may ending na outro pa, eh, literal na Mhm. ending outro. Tapos sabi niya, alam mo Bin, hindi ko connect yung chorus to last chorus to ending, gawa ka kaya ng bridge? Sabi ko, "Ayoko na," kasi tatakbo na kami ng 2 buwan na ang dami Mm. na nangyari. Hanggang sa parang sinabi ko na lang sa kanila na, "Okey, enough na tayo dito. Record na natin 'to as demo tapos i-try nating hingan ng feedback sa lahat ng mga friends natin. Tapos tsaka natin i-record." And by Uy, far, siya yung may pinakaonting string sa'min. Kasi nga siya yung sobrang oo, complex. totoo. Gano'n 'yun, gano'n 'yun. Minsan yung pinag-isipan mo, yun pala talaga yung Oo.
Yun nga, ang weird nga, kasi parang sabi ko, ito yung pinaka-complex na kanta sa lahat, lyrically tapos, musically wise. Pero siya yung may pinakababang stream. Siguro nga dahil, I remember nung nag-usap tayo nung mga few weeks ago, the more kasi na mas sinerseryoso mo yung gano'ng part, the more na mas nagiging ano siya, hindi siya enjoyable in a way sa'yo. Oo, Tsaka lalo na oo, kung sorry pero sorry to interrupt, pero lalo na kung the purpose is to have fun, mhm, tapos to enjoy, tapos biglang sobrang ginawa mong technical, eh, oo. hindi minsan minsan di pasok, eh. Yeah, yeah. Kaya yung mga after nun yung song na ginawa namin sobrang okey din siya, na umaakyat siya, tapos sabi ko, "Hindi, let's just have fun." Pero yeah, I think yun nga sabi rin ni Kuya Monty, it's always an advice to learn how to stop. Kasi may mga songs Oo, talaga na talagang wala talaga, hindi talaga siya nag-ano, hindi talaga siya matatapos, eh. I remember dami kong tinapon na mga kanta na parang wala, hindi ko talaga matapos, alam mo yun? Ayoko rin naman kasi hindi kasi ako yung tao, I don't know sa'yo kuya, hindi kasi ako yung taong mahilig mag-Frankenstein. Yung yeah. kukuha ka ng certain parts na itong kanta na 'to tapos ilipat mo dun sa ibang kanta, hindi ko kaya siyang gawin, eh. Actually, to be honest, I have done that a couple of times. Yung may mga kanta kami na kunwari may idea, tapos Mm, nagawa mo, tapos meron kang isa pang idea, tapos pareho silang hindi mo matawid. Kunwari ito, wala siyang chorus, ito wala siyang verse. Sometimes if it's the same key or if there's a way for it to have, a certain idea na pagsama, ginagawa ko yun. Pero to be mm, honest, wala naman talagang right and wrong na method, eh. Kasi kami, siguro right now yung mga demos ko na yung pinadala ko sa'yo na kanta, yeah, nakita ko 1 year ago ko pa yun nasulat, eh, tapos sobrang different nung demo dun sa final product. So what does that mean? Ibig sabihin talaga diyan, certain songs or certain ideas, very instant yan at minsan yung instant na idea na yun talaga yung yun talaga yung may nangyayaring maganda. Pero kunwari, it doesn't hurt when yun nga, you just stop and then go back to it a few years or a few months after. Kasi alam mo ba nung panahon namin, nung early 2000s or 90s, late mm, 90s, ang mga banda every 2 years bago naglalabas ng album, nung panahon pa nauso hmm, pa album, mm, Bakit? Kasi 'pag pinilit lang nila, well, yun na nga nangyayari sa panahon ngayon. 'Pag pinilit nila maglabas ng maglabas, masusunog 'yan. Kasi ang proseso, record, release, tour. yeah, If gawin mo 'yan, 'di ba siyempre ang alam naman ng lahat na masaya mag-tour, 'di ba, masaya mag-gig. So, kaya yung mga artist na na-influence ko nung bata ako, yung mm, mga Foo Fighters, ganyan, 1 year silang magtu-tour, 1 year silang magre-record. So, that's 2 years. yeah, Kaya every 2 years yung kaya ang hirap sa panahon ngayon na dapat lahat ilabas agad, ganyan-ganyan. Yun nga, yun talaga yung dun, yun yung yeah, minsan mahirap yun nga gaya ng experience ninyo as a band. You try to perfect the whole song by being meticulous with the arrangement, with the mm, tracks. Kailangan may bridge, kailangan may ganito. Who says na kailangan may gano'n? Again, like what I always say, hindi naman kailangan Bohemian Rhapsody lagi ang kanta, eh. Sobrang talented ng Queen nung nagawa nila yung Bohemian Rhapsody or nung nagawa ng Led Zeppelin yung Stairway to Heaven, sobrang nila nun, eh, creative nila nun, eh, mm, yeah. kaysa isang kanta, eh. Pero may mga kanta pa rin na mga 2 minuto lang pero tatama sa'yo ng malakas gaya nung sa Blur, yung Song 2, 'di ba? Oh, yeah. Saglit lang yun, tapos walang chorusan, "Woohoo!" Ganun lang yun, 'di ba? Yun Yeah, yung yeah. yun yung magic ng music. I think din kasi sobrang nagbago talaga yung shift ngayon, kasi before, I agree, dati albums talaga, eh, albums are the way to go. Yes, Even sir. in the indie circuit, you have to create an album, release mo, then tour it, then probably after 2 years tsaka ka mag-release. Pero right now kasi talagang yung attention span talaga kasi, well, most of the time naman ang advice ko pa rin, gawa pa rin kayong album pero release niyo as single. Single every 3 months para at least nakabangko pa rin kayo. Yun nga lang, Yeah. siyempre nakakapagod yun kasi, I don't know, for some listeners,
the idea of touring is fun, pero yung pagod kasi remember eto recently nag-tour kami, nakakapagod every week. Hmm. What more yung mga katulad niyo, kunyari nagtu-tour talaga ng almost 2 days, every 2 days or every day o natutug talaga every day, nakakapagod din siya. Pero again nga, if you really love what you do, kumbaga you enjoy every moment of it, eh. For sure. Kumbaga ano Actually, lang to be honest, hindi ko nga alam kung ano, hindi ko alam kunwari magpalit tayong mundo kasi alam mm, mo ang schedule ko mamaya nasa PAPSIS kami, QC. mm, Tapos matatapos yun siguro mga around 11. Tatakbo na kami. Punta na kami ng airport kasi bukas meron kaming Davao. mhm, So, ibig sabihin, gano'n yung buhay namin. Minsan iniisip ko, sa akin, o ako personally, I've been doing this for the last 2 decades, eh. So, kumbaga parang basic na siya. Pero minsan iniisip ko sa mga banda ba, mahirap ba yung ginagawa namin? Or gugustuhin ba ng mga ibang banda yung ginagawa namin? Kasi nagtataka ako lagi kung bakit may mga banda o artist na nasusunog na. So, yun naman rin oo. yun rin yung palaisipan sa utak ko. Oh, yun yung mga question na I remember 'di ba, the Smashing Pumpkins, si Billy Corgan Yeah, nag-guest siya kay Joe Rogan. yeah. Ine-explain niya kay Joe Rogan kung ano yung struggles ng mga artist sa caliber niya. Touring, yung writing songs, the money, na parang I don't know specifically pero during that conversation I feel like parang tinitaken for granted. Feeling ni Joe Rogan tinitaken for granted niya yung idea na parang you're doing this for a living. Pero Mm. kasi there's studies and there's stories about artists like si Casey, Smashing Pumpkins, even yung malalaking mga artists that are even Michael Jackson admittedly is saying na ayaw niya mag-tour. Kumbaga, we ako, in my standpoint, I can't say my experience kasi kumbaga remember nakapag-tour kami ng Palawan. I'm so happy. Nakakapagod siya pero sobrang happy siya tapos nakapag-tour kami dito, pinakamalayo namin is yung self-produced tour is Bulacan. Masaya pero nakakapagod. Yes. Dun sa level niyo kuya, siguro talagang kayo-kayo lang din talaga makakaintindi niyan, eh. Like yung mga top 1%ers ng bands dito sa atin na makakaintindi na ano ba yung specific point ng burnout. Paano ka Yeah, dumarating dun sa point na yun? yeah. I guess siguro the people around you contributes to the success or downfall of every artist. Yun Yeah. naman talaga yun, eh. Kung happy ka naman with them, ako I could honestly say na I'm really happy with the people that I'm around with. Kaya it helps. Pero siyempre meron pa ring ano nga, like the physical toll, the mental toll. I mean, medyo tatamaan ka talaga sa utak at saka sa katawan mo lalo na kung napapabayaan mo siya. Mm, But that's the beauty siguro of having this as your bread and butter siguro. mm. Kasi yung pinag-uusapan lang natin is about conceptualizing a song or a track, pero it can lead you to success. Isipin mo Yeah. kunwari kayo ang banda niyo, enjoy, magkaroon kayo ng hit, magkakaoras ka pa ba mag-podcast, gets mo? Alam sila Mm. maraming maraming factors talaga. Oo. So that's why it should be tama si Joe Rogan, it should not be taken for granted. It should be, alam mo yun, parang hindi dapat maliitin rin yung hirap ng pagka umabot ka na sa punto na trabaho mo na siya. Oo. Mahirap din kasi talaga, eh. Well, anyways, um, we puwede natin pag-usapan 'yan in a different episode. Medyo na-intrigue ako. Parang gusto kong pag-usapan yung Yeah, sige. experience mo diyan. Pero Yeah. I just wanna know, eto second question ko or discussion topic na gusto kong malaman coming from you. Do you remember a song, kanta niyo or kanta ng any artist here in the Philippines or even abroad, internationally, na na-convince ka na alam mo magiging massive nung lumabas siya, pero for some reason hindi siya nag-perform? Ako, before you answer kuya, kasi I'm pretty sure you have something in mind na pero for me ako, siguro locally, yung feeling kong song na I thought would be really massive,
pero hindi siya nag-land na as in mainstream success is yung TNT ng Pupil. Hmm. Understandable na sobrang galing sumulat ni Ellie, or no doubt. No doubt about that. The song is really good, the arrangement is good, lyrically wise, sobrang galing niya. Pero comparing it to like Nasaan Ka Na, tsaka yung 2020, mas nag-hit pa yun, eh. And kumbaga parang sa akin siguro in a way mas nahirapan ng taong intindihin yung lyrics ni Ellie dun sa TNT. Kasi may mga certain lines siya na talagang sobrang lalim. Kasi gano'n naman magsulat si Ellie, eh. Tapos dun sa Nasaan Ka Na, sobrang direct niya lang, eh. Mm. Kumbaga statement song siya, eh. Pero ikaw, kuya, do you remember a song na gano'n na parang, "Hindi, maghi-hit 'to," pero for some reason 'di siya nag-land? Sa amin o sa ibang artist? Kung ikaw, meron ka ba sa tingin mo sa Mayo or sa ibang artist na So, sa Mayo naman ano, eh, hindi ako nagpapaka-hipokrito pero sa Mayo naman, based on the first album alone, nobody expected the success of Jopay. I remember our management nung time na yon, ang pinu-push talaga nila na maging hit, yung Bakit Part 2. Bakit? Kasi nung baguhan kami, nung tumutugtog kami sa mga bars at wala pang may kilala sa'min, yung tinutugtog na namin yung Bakit Part 2. Tapos parang yun yung dahilan bakit kami, sinali sa mga contest, bakit kami mm, nakapag-Fête de la Musique, bakit kami na-discover nung manager namin. Kasi yung manager namin, manager din siya dati ng Wolfgang. So, na-discover niya okey. kami na Noche sa 70s Bistro tsaka sa Freedom Bar. So, yun yung in-expect nila. So, nung nanalo sa Musiklaban, recording, ginawa na ng recorded version yung Bakit Part 2. Sobrang dami nilang plano do'n. Yung Jopay basta linabas lang nila nung January of 2005. Tapos yun na yung naging Mm, yun na yung the song that will define us. So, sa amin gano'n talaga, eh, wala naman akong in-expect na hit. Yung sinend ko sa'yo sabi ko, "Di ko alam kung maghi-hit 'to." Yung tayo ng dalawa nabanggit mo na okey siya, sabi ko nung time na yun di namin iniisip. Ako, personally, siguro hindi ako kasi fit na magsabi kung ano yung hit or hindi kasi parang ang ano nun, parang ang narcissist naman yun sa side ko na ito hit song 'to." Paano mo nasabi? mm, Hindi mo mm. masasabi kung ano maging hit song. Pero ako, marami akong baliktad naman, para lang i-twist natin yung tanong mo. Marami akong nakikita na ginagawa ng mga artist na, feeling nila maghi-hit pero alam kong hindi maghi-hit yan, May gano'n baliktad. ka? Hindi ko makita 'yun, yung pattern na 'yun. Kasi tina-try kong i-reverse engineer yung idea na 'yun, eh. Kumbaga 'di ba, the idea is kukuha ka ng mga hit songs tapos titignan mo kung ano yung formula, ano yung Yun nga, patterns, ano wala, yung success. oo, Nakikita ko wala. 'yun sa ibang artist pero hindi ko alam bakit hindi siya nagwo-work. Kasi ano, eh, maraming factor, eh, kasi kunwari ako, nakikinig ako ng Turnstile, the last 2 records ng Turnstile, yun yung parang Yeah. sobrang naging successful. Pero lately ang sound trip ko yung Time and Space nila, eh, nilabas nila ng 2018. Hmm, Pareho pa rin naman yung tunog nila, eh, gano'n pa rin lang naman, eh. Pero siyempre polished na, mas makinang na sila. mm. Minsan kasi ano, eh, may panahon, si Sabrina Carpenter parang may mga previous albums bago yung ano, eh, Espresso, eh, Oh, yeah, ang daming 'di albums ba? na ibang persona pa dati. 'Di ba? So, ibig sabihin kapag alam mong sometimes kasi medyo yung trajectory malalaman mo din, eh. Puwede kasing binitbit na ni Taylor Swift si Sabrina kaya boom, nagkaroon Mm. ng mas wider audience. Gano'n din si Turnstile. Ano, eh, binasbasan ni Tom DeLonge, eh, kasama nila sa tour ng Blink-182, eh. 'Yun ang hindi ko alam. Kasi Oo, naging fan ako etong naririnig ko na sila dati sa Blackout album, yung album nila Glow On, 2023, mm, nala sila. Tapos nung nag-release sila nitong, nakalimutan ko yung title, itong recent album nila, Never Enough, oh. Never Enough, ang ganda from start to finish. So, 'di ba, may basbas, eh. Parang kumbaga ang nangyari kasi sa pagkakaalam ko, nung bago mag-reunion ulit yung Blink-182 tapos nag-aano pa nun, nag-i-Angels and Airwaves pa si Tom. Basta sinabi lang niya na one of the up and coming bands that you should check out
turnstile. So sometimes yung hit songs also, kailangan may gets mo na 'to, kailangan may grind ka ng ginawa. Kunwari ang Enjoy, nagtu-tour ka na sa lugar mo, sa Laguna, may following ka na diyan, meron kang enough streams sa Spotify. So that itself can lead to more success. Yeah. So, kunwari merong kung sino man ang elite or premier na reggae icon dito sa Pilipinas at magsabi na, "You should check out Enjoy." Tapos timing na naglabas ka ng kanta, kahit na sobrang basic nung kantang yun, 'pag tama yung timing, yun ang hit song, eh. Kasi gaya ng sabi mo yung kay Ellie, wala para sa'kin, walang ginagawa si Ellie na hindi ko masasabi na, grabe 'to." Gets mo? Lagi parang Mm. parang yung latest solo album niya, ganda ng solo album niya, eh. Oo, Kasi walang yung tapon talaga gitarista kay niya Ellie. Talagang oo. as in Si sobrang Gox galing niya. kasi, si Gox yung parang keyboardist tsaka gitarista niya. Oo. Siya yung physical therapist ko, eh. So lagi ko sinasabi kay Gox na, "Grabe ganda ng bagong album ni Ellie." Pero 'di ba ang current scene kasi talaga ngayon iba, eh. Kumbaga mga solo na either P-pop or solo. Pero si Ellie Mm. wala ng pake yan. I mean, alam na niya na hindi na niya wala na talaga siyang kailangang i-prove kasi sa dami ba naman ng anthems na nagawa niya sa buhay niya. Pero it doesn't mean yun nga, parang hindi ibig sabihin nun na walang naghahangad ng hit. Kasi Mm. hindi mo yun maibe-birth, eh. Ang hit song kasi masa ang magsa-sanction, eh, gets mo? Hindi yan parang I will create a hit song. Kahit Mhm. naman sino tayo wala naman atang makaka-predict nun. Kasi nakarinig ako niyan sa studio dati, eh, na parang, "Kuya Mons patan mo 'to hit talaga 'to." Ta's nung narinig ko, yung term ko, safe siya. Kumbaga parang pop Ah, song, pop song. Pero 'pag walang tamang timing, walang tamang purpose, 'di yan gagana. timing din Kasi talaga, eh. Timing oo, talaga. sa dinami-dami ng sa dinami-dami ng artist na naglalabas ng kanta every Friday, Mm. paano ka mamumukod tanging, gets mo? Paano ka magiging kakaiba? Kaya nga lagi kong sinasabi kanina bago tayo nag-usap, may tumawag sa'kin na lumang kaibigan. Sabi niya gusto niya gumawa ng passion project, gusto niya parang gumawa ng tiny desk, may recording studio kasi siya. Mm. Sabi ko ta's tinatanong niya ako, nagpaka-ano siya, parang quality check lang, "Kamusta yung recording, kamusta yung video?" Sabi ko, "Alam mo pare hindi na yan problema ngayon, kasi base sa tao ngayon kahit na echas pa yan basta binasbasan ng kulto, Oo, sasakyan ng tao yan, eh." ganun yung So ano, eh, yung idea of like yung basbas kasi ganun din nangyari feeling ko sa Tiny Desk in a way, eh. Kasi oo, siya yung naging premier na parang may mga artist na nagpe-perform dito, eh, sa ganitong exactly. setup. Kaya sinabi ko sa kanya, wag mo nang isipin yung quality nung ginagawa mo. It will follow kasi when you are responsible for curating music, you should know with yourself na kailangan quality yung gagawa mo, eh. Pero isa lang ang in-advice ko sa kanya, be consistent. Mm. Yun lang ang sikreto ni Mayonnaise for the last 2 decades, just consistent. Tugtog ka lang ng tugtog, may tao o wala, pero choose your battles. Kung alam mong nasusunog ka, tigil. Tapos kapagka masaya ka, go. So ganun lang din sa paggawa ng mga kanta. Kung tingin mo wala kang hit song, okey lang yun, gawa ka lang ng gawa. Pero kung gusto Mm. mo gumawa ng hit song, hindi lang yan basta gagawa ka ng kanta tapos hoping ka na lumabas. Anong ibig ko sabihin, lagi mo na 'tong napo-post sa personal page mo, nakikita ko 'to, eh. Timing should be involved, branding should be involved. You should be surrounded by people that will help you achieve success. Yeah. Yun talaga, ta's meron ka ng back catalog or meron ka ng nagsimulan. Gaya kunwari Enjoy, paano ko pa sisikatin Enjoy? Meron kang nagtu-tour ka na, kilala ka na sa industriya mo diyan sa Laguna, meron ka ng kanta sa Spotify, gawa ka na lang ng electronic, press kit, ibig sabihin para siyang Mm. resume. So, ano ibig sabihin nun, kailangan magpa-manage ka na sa taong kilalang alam mo yun,
may mga Hmm. banda sikat o kung ano man. So, dapat yung manager mo sikat, dapat nasa label ka, Mm. dapat yung itsura niyo kaaya-aya at puwede kayong bihisan. Yung Mm. mga gano'n, yung mga gano'ng factors. Pero meron pa rin mga 20% of the time na merong lalabas na lang biglang out of the blue, yun yun. Mm. Yun yung when that happens, when that magic happens, it's also your responsibility to take control of that opportunity. Kasi may mga ibang tao petics lang tapos, "Sana may magandang mangyari sa'kin bukas." 'Di ba? Oo naman, lahat naman tayo gano'n. Sarap sana Oo, yumaman na nakahiga. Pero kung hindi ka tataya sa loto, 'di ka mananalo. tama. Yun naman yun, Yeah, yun naman yun. I agree with that. Kumbaga, katulad nga kanina, hindi ko nabanggit sa'yo kuya, kanina nag-solo recording ako. I remember Hmm, mentioning the idea of creating a demand and creating the opportunity. Or yeah, creating a demand and creating the opportunity, meaning you cannot wait na may makapansin sa'yo tapos tsaka mo tatrabahuhin yung mga kanta, tatrabahuhin yung catalog mo. You have to create the demand, create an opportunity for people, labels, anyone, your audiences, listeners to see you while you're creating yung catalog mo. mm, Kasi minsan nakakalimutan ng marami yung idea na this is this is ano eh, not just a passion project pero this is a grind eh. This is yeah, something na you have to be consistent. So yeah, I yeah. mean that's dami kong natututunan dito sa mga ganitong episode. Yes, sir. Eto kuya, may you're free to reject this question or this thing. Can you share an industry habit na hindi ka fan, that you're not a fan of? Hmm, ah, when you say industry, I'm talking about yung mga banda, Oh yeah, yeah, yeah. tsaka sige sabihin natin para mas malawak, I mean music industry. Sa ibang bansa, ang ayoko lang naman ng ginagawa sa ibang bansa ay actually hindi nga siya ayaw, eh, parang wala talaga tayong magagawa, readily available yung technology sa kanila. Hmm. So, wala tayong magagawa dun. Pero sa atin ang masasabi ko lang na ayoko na habit is yung pagmamadali. Lahat ng aspeto, pagmamadali. Ibig sabihin, ah, may nahanap si bata na artist online ta's ime-message niya na, "Would you like to be part of our, roster or label?" Based on one song. Kumbaga parang parang ano, eh, kailangan bago mo maibigay yung gano'ng responsibilidad kasi pressure din yun dun sa artist na tatanungin, eh. Hmm. Kunwari, again gagamitin ko kay analogy, "Oh, Enjoy, nakita ko yung isa niyong kanta, may label na ba kayo?" Siyempre anong sagot mo? Wala pa, siyempre. "Wala pa." "Gusto niyo ba bang i-part ng Yellow Room?" I mean, as if isa lang yung kanta namin, oo, siyempre. Without a doubt, Okey, iisip ko nun. oh, 'di ba? So tapos, mamadaliin, parang, "Oh, sige bu na namin kayo, pronta kayo ng mayonnaise, ganyan. Tutugtog kayo sa dito, ganyan, ganyan, ganyan." Tapos isang kanta lang. So ang nangyayari kasi siyempre gusto ng lahat kumita naman, eh, gets ko naman 'yun. Hmm. Pero isipin natin palagi yung long term, 'wag yung short term. Okey, okey, gets. Kasi Kasi kumbaga parang nag-iisip ako, eh, mamadali inisip ko kung anong ibig so yun, nage-gets ko oo, kuya, 'di gets ba? ko. Kasi kunwari isa pa lang kanta mo tapos nakapunta ka na kung saan-saan. I'm not trying to prolong success, kumbaga I'm not trying to gatekeep the success. Ang sinasabi ko lang, kasi kawawa din ang mga artist dahil siyempre ang mga label gusto kumita. Eh, ang Mm. karamihan ng mga label gusto niyan yung current success. Mm. Kunwari, nakita ko sa Spotify nag-viral 'tong kantang 'to, hahanapin ko, boom, walang label. Ayun, bo-bombard mo na ng ano, ng mga kontrata ganyan, ganyan, tapos 360 hindi niya alam kung ano yung pinirmahan niya. Tapos yung pagpirma niya, pag-aari na niya lahat nung label, yung gigs, merch, yung streams, like sunog na yung banda, na-gatekeep mo lalo yung banda na gumawa pa ng Mm. maraming kanta.
Kasi minsan kasi pagka hindi na pure o kung hindi na innocent, kunwari gumawa ka na ng kanta tapos lumabas, ta's meron ng pressure, Hmm, dun nawawala yung ano, eh, parang creativity. Kasi lagi ka ng may pinagbabasihan na success. tsaka ano, Yun eh, lang naman. sorry to cut you off, pero kasi ano yun, eh, kumbaga if dumating ka sa point na kumbaga meron ka na agad na pirmahang contract, mape-pressure ka to create the same success, eh. Na kunyari dun sa ginawa mo dun sa Mm. unang song na pinirmahan ka, palagi kang ipe-pressure not just ng label pati sarili mo na, "Hindi kailangan mag-hit din 'to kasi may pinirmahan akong ganitong kontrata with this amount, eh." Yeah. Ano kasi, parang isasama mo na sa tour. Kunwari Enjoy sinama ko sa tour, ta's isa palang kanta niyo, original na kanta, ta's hindi pa Hmm, kayo again sa lahat na nakikinig, opinyon ko lang 'to. Kasi kunwari kasi Mayonnaise kasi gumawa muna kami ng demo, 5 kanta. Ano ibig sabihin nun, anong purpose nung 5 kanta na demo na yun? Para 'pag pumunta kami sa mga bar, mas maraming original kaysa sa cover, mm, 'di ba? Tapos matututunan mo makisama sa mga banda, sa mga prod, sa mga tao. Hindi ka takot 'pag maraming tao, hindi ka rin takot 'pag walang tao. So, magkakaroon siya ng ano, maka-create siya ng ugali sa sarili mo, proseso sa sarili mo. Ngayon ang nakikita ko ang parang medyo naano lang ako na ginagawa ng industriya ngayon. Kunwari may banda nga na nag-viral isang kanta tapos ano agad, sinabak agad, ta's isang kanta lang yun. Tapos sa set nung banda na yun o sa artist na yun, yung kanta nga na yun lang tapos lahat cover. Sayang, kasi sayang. sayang kasi yung creativity nga ng artist magiging based lang sa dami ng streams, dami ng tao nanonood. Yan ang kinikita. Hindi naman agad parang ako tob ko, bakit nag-disband agad yung Four of Spades nung or hindi naman disband, pero ba't umalis agad si Unique nung unang kasi sunog sila agad, eh. Kaya Mm, bata-bata ng banda tapos na ano sila, naipit na sila sa pera, label, management, ng ilang kanta pa lang yun, mga 4 pa lang o 5 pa lang bago oo. lumabas sa mundo. Nung So yun lang paglabas ng naman, mundo, yun talaga yung sobrang yun lang naman yung ano feeling ko, ko after indus nun naano sila, eh, 'no, na-burnout talaga sila. Oo, sana lang ano bigyan pa ng kumbaga parang bigyan ng insurance plan ba, yung mga artist ng mga labels. More of the labels 'to, yung sinasabi ko na yung Oo, habit na ano, susunugin pero hilaw pa, yung mga gano'n. mm. Dahil gusto kong kumita agad. Naiintindihan ko naman yung business aspect kasi ano, eh, siyempre gusto mong kumita, eh. Pero kasi siguro sa'kin ano, eh, mas importante yung alam mong yung banda tatagal ng at least 5 taon. Mm. 'Di ba, kaysa naman one and done, parang yun. Sana magkaroon lang ng ano, opportunity mag-grow yung mga banda. Yeah, and I agree with that din. I have the same sentiments pero I think ang puwede ko lang i-add dun is hopefully sa mga labels or mga, handlers in a way kasi uso na rin ngayon yun, eh, mga handlers. Ano, bago niyo kunin at papirmahin ng mga isang bundok na kontrata yung mga artist na yan, Yeah. bigyan niyo muna at least leeway to explore and on their own. Kasi katulad maraming bands na mas lumalabas yung creative juices nila 'pag naka-independent sila, eh. Mas may control sila. Tapos at such time, magiging ano rin sila, eh, maiisip nila business-wise na, "Okey sige, since may experience na tayo, nakapag-produce na tayo ng mga sarili nating kanta, nagawa na natin almost everything na puwede nating gawin." And kailangan mo na lang talaga is additional visibility or additional extra powers kumbaga, mismong yung banda na mismo lalapit sa mga labels, eh. Sila na mismo yung lalapit na, "Oh, kailangan namin ng tulong." Kung umabot sila sa point na parang naintindihan nila yung business on the business perspective dun sa pagiging banda. Well, anyways, Teka, um, bago mo ituloy, ikaw hmm, ba ano? ako? Oo nga Oo, pala ikaw. 'no, lulusutan ko na sana, eh. Gusto ko marinig yung sa'yo. Kasi yung sa'yo baka mas ma-juicy, eh. Hindi, mas juicy talaga 'to, pero 'di na ako magdo-drop name. Um,
ang ayoko lang nung tandaan mo kuya 'di ba nung nanalo kayo Music Laban may certain time na talagang humina yung band scene. Yeah. Dumating sa point na yung ibang mga vocalist nung eksena na yon naging artista. Yun yung isang hindi ako naging fan. Kasi I like sa akin lang 'to, siguro maarte lang talaga ako in a way. I like to preserve yung talent ng isang artist dun lang sa kung saan siya nag-excel in a way. Hmm. May mga ibang artista na and then tapos dumating pa sa point na parang yung artista naging bokalista ng banda, naging solo artist. Ayaw mo ng gano'n? Hindi naman sa ayaw kumbaga parang 'pag alam mong pilit, may mga artista tsaka mga band let's say dito na lang sa banda, may mga banda na parang dahil nga angelic, okey yung ano niya, okey siya tignan sa camera, kumbaga na-convince siya ng siguro ng mga managers nila or ng mga labels na, "Sige para dagdag tayo ng ano, ng kita mo mag-artista ka." Pero deep inside alam mo yung parang, "Hindi, eh." Mas Ah, gusto ko silang makita na nandun sa stage nagpe-perform. Siguro sa akin lang gets naman yun, kita. oo. Tapos may mga iba Oo. namang mga artista na nag-aring artista na bagay naman talaga sa kanila maging artista na lang, pero dahil nga yung demand na kailangan meron silang kanta, marunong sila dapat sumayaw, pumasok sila sa eksena na yun. It's not about exclusivity, it's just a matter of like, 'pag hindi talaga puwede, dapat hindi na natin pinu-push. Pero meron akong counter banter lang, just ano lang 'to, Sige, sige, sige. healthy kasi baka kasi isipin ng nakikinig lagi lang tayo nag-a-agree sa isa't isa, eh. Eh, meron bang artista na naging na musikero din na okey lang naman sa'yo or baliktad musikero na nag-artista na okey naman sa'yo? Kasi maraming ano, eh, sa foreign kasi may Jared Leto, eh, Oo, Jared Leto, 'di Jello. ba? Ano siya 'di ba, magaling na frontman, pero artista din 'yun. Oo, Sa lokal naman si Corix alam ko umarte 'yun, si Ellie may hmm. movie, tapos alam ko si Dennis Trillo 'di ba drummer, parang gano'n? Siguro ang Oh, isang kasi artist na naging okey sa'kin, sorry kuya, artista na pumunta sa music si Raver Cruz. Kasi nag-aral siya kay FDJ. okey. Tapos nung ginabayan talaga siya ni Fidel ng maiging-maigi. To a point na nung naglalabas siya ng mga covers niya tapos naririnig mong nagpe-play silang dalawa. As in talaga up to par yung talent na talagang na-push ni Fidel na talagang mag-practice, talagang Galing, ayos, magaling. Tapos okey. alam Ganda mong pa ng alam mga gitara niya. nun, Oo, ganda tsaka pa ng may clone yun. Kaya sabi ko, "Ayos 'to, ah." Yun, isa yun. Actually may ano kami, may experience ako sa kanya, eh. Nag-guesting kami sa GMA tapos ano, eh, marunong nga kasi, parang jumam siya, eh, marunong nga, Hmm. Kaya sabi oo. ko, hindi naman sa ano lahat, kumbaga may mga pili lang talaga. Ayoko lang i-drop names ng ibang talagang napilit, Yeah, alam mo yung parang hitik sa gets ko bunga, kung parang saan ka ganyan. nanggagaling, ang parang correct me if I'm wrong, pero the intention is the ano sa'yo, eh, the most important thing, eh. Like for Oh, example, yeah. if the artist is an artista, tapos ang hobby niya is to play the guitar, and he's trying his best to perfect that craft, you give respect to that person. He's not Mm. trying to be a musician. Yeah. He just loves to play the guitar. Pero kung kunwari ang intention nung artista ay kumanta para lumago yung finances niya, Oo, tsaka yung kumbaga dun mas ka ata naiirita. oo, dun. Kumbaga parang para lang mas magkaroon siya ng malaking visibility as an artista. Ginawa niyang parang Ah, stepping stone yung yeah, scene. Yun dun gets medyo gets naman. hindi hate, Pero ako I'm not fan. I'm not a fan of. pero ako ano, sorry to interrupt, pero ako naman wala tayong magagawa, hindi natin mapipigilan yung mga tao, eh. I mean, Manny Pacquiao nga, eh, 'di ba? Oh, yeah, Boxer, yeah. tapos Yeah, yeah. senador, tapos basketball player, gets ba? So, wala tayong magagawa kung ang isang tao gusto gumawa ng isang bagay. Kinaiinisan mo lang. Oo, tsaka at the end of the day naman they can do whatever they want. Kumbaga sa'kin lang, I'm just not a fan of it.
Kasi Yeah. instead of like, um, yung magkaroon ng visibility let's say sa music scene yung talagang passionate, yung gusto talaga matuto at talagang nagpupursiging maging musikero, nabibigyan pa lalo ng airtime yung mga artista na para lang ma-promote let's say yung bago nilang movie, kakanta sila Yeah. ng ganito, ganyan. Yun lang sa'kin. Pero Yeah. part na talaga yun, eh, wala tayong magagawa. Part talaga ng Mm. industry yun, that's how Oo. At business the end of the day works. at the Yeah. end of the day, again, record labels yan. Oh, They're yeah. trying to, alam mo yun, put in the money as much as they can, which is I totally understand coming from a person na may record label. Naiintindihan ko Hmm. yan. But we Eto will always have a choice. Diba? We will always have a choice naman. eto medyo na-curious lang ako, nandiyan na naman tayo sa topic ng ano, eh, ano tayo kumbaga devil's advocate, eh. Gusto ko malaman, puwede kong delete 'to 'pag ayaw mong pag-usapan, kuya. Do you remember a time, dumating ka ba sa point na may artist ka sa Yellow Room na gusto mong talagang i-experiment, sige mag-artista ka? Sumagi ba sa Wala isip mo naman. yun? Wala naman. Pero wala naman. Kasi nga, ano eh, well, magte 3 years na kasi akong di active sa Yellow Room, eh. When it Hmm, comes to the the acquiring of the roster. Kasi ngayon iba na yung mga humahawak. Pero mm, nung nagsisimula ako sa Yellow Room, ang purpose talaga ng Yellow Room is to give a home sa mga artist na either walang bahay or pinaalis sa mga kani-kanilang mga bahay. mm, Kunwari wala na, feeling ng label hindi na mapagkakakitaan. Wala pa meron lang akong isang maganda kasi tuhog, eh. Meron akong kaibigan si Danita Paner, artista talaga siya pero passion talaga niya music. Nag-Yellow Room siya. Pero hindi talaga kasi ako ma-showbiz, it's ironic kasi siyempre Jopa yung kanta namin, it's about, hmm, a TV personality. Pero hindi ako when it comes to the programming of Yellow Room and the artist and repertoire, hindi ako mapili o hindi ako ano, eh, I stick to music, eh. Wala akong hmm, maisip na, "Oh, parang pogi ka, mag-artista ka." Baliktad nga, eh, yung mga artista na feeling nila nandiyan na sila, eh, artista na sila, eh, pero gusto talaga mm. nila music. Mas nandun ako, mas tumutulong ako sa kanila. Si Mavi, basta siya sa Voltes 5, eh. Hmm. Nagbanda yan, eh. Anong pangalan ng banda ni Mavi? Yung basta funk-funk yun, eh. Basta parang John Mayer na ano, banda Oh, yun, si Danita, si Charlene San Pedro, tinulungan ko sa mga solo shit niya. Ano talaga, parang hindi ko idol ko Nirvana, eh, 'di ba? hmm, Ayaw ng Nirvana sa success, eh. Pero idol ko yung Foo Fighters, si Dave Grohl gusto talaga niya mga arena rock na shows, eh. hmm, So, yun nga, wala akong masabi na parang ito, ganyan, ganyan. Kasi ang gusto ko lang nga ng gawin yung Yellow Room parang maging kung di kayo aware, ang Yellow Room ang gusto ko maging ang peg niya ay parang Sub Pop Records, Tooth and Nail kung saan galing yung May, saan galing yung mga pinapakinggan kong banda. Parang ano, Fueled by Ramen, yung label ng yeah. Paramore, tsaka ng Panic! At the Disco. Yan lang ang gusto ko gawin sa Yellow Room. So, wala akong masabi na parang, "Oh, puwede sana mag-artista 'to." Ang Kaya ironic yun. nun 'no, biglang Pero iniisip ko lang. ako gusto ko ngang maging ano ang tagal ko ng sinasabi 'to, marami akong kaibigan sa ABS, eh. Ang tagal ko ng gusto maging comedy writer. Okey. Gusto ko writer. Mahilig kasi ako sa film and TV. So, outlet ko yung mga kaya nadadalian ako sa mga spiel. Kasi Okey. half of the time kasi 'pag tumutugtog kami hindi ko iniisip yung kanta, eh. Wala nga kaming setlist, eh. Ang iniisip ko lang yung ano, yung sasabihin ko. Kunwari Oo. naalala ko 'to ta's gusto ko 'pag kung ano yung current, kung Hmm, ano yung current 'di ba parang ngayon ang current ngayon yung babae na nagsabi ng ticket, ah, oo. So yun yung mga naiisip ko sa reels o tsaka sa shows. Ano talaga gusto ko yung makapagsulat. Sulat pa din, hmm, hmm. yan Yeah, at yun. least 'pag narinig nila o nakita nila din sa podcast, o kunin niyo si Kuya Monty mag-comedy writer. Kahit sa mga Kaya yun, commercial, mga ano, dali naman kahit mga saglita na yeah. lang. And lastly kuya, just wanna know, alam ko you mentioned this that
yung mga music na pinapakinggan mo is more on the back to 2000s. Yeah. Pero right now, what are your guilty pleasure pop songs? Right now, Oo. wala akong masabi na it doesn't make me feel guilty at all. Pero nakikinig ako sa pop talaga. Yun nga, Sabrina, fan ako ni Sabrina Carpenter. Karamihan ng mga top 40 gusto ko eh. Dua Lipa. Gusto ko si Dua Lipa. Current, ayun, nakikinig ako ng current. Kung ano man yung sikat na kanta. Mm. Yung kanta ni El Manu. Yung Lahat na tahanan. lang, pati nagji-gym, parang ginawa niyang ano. Yan, gusto ko yung tahanan. Hindi kasi ang kantang maganda kasi, ako lang to ha, pero ang kantang maganda, kahit na ano pang areglo, kahit na ano pang recording equipment ginamit, basta magandang kanta yan, tatagos at tatagos sa tao yan. Yeah. Gaya ng sabi ko kanina pa, hindi tayo ang magsasabi ko anong hit song. Kahit na anong push ng kahit sinong publication or TV station na ito ang mga bandang cool ngayon. Mm. Kung hindi nag-a-agree ang sambayan ng Pilipino, walang mangyayari doon. Mm. Kasi 'di ba, bigla na lang kunwari sikat bigla yung Ale ng Bloomfields. Out of the blue biglang sikat si Fitter Karma. Wala naman nakapag-predict nun. I'm sure the people behind those bands, they Mm. don't know what to do of them. Yeah. Ang alam lang naman ng mga tao is to book gigs and book shows kasi that's instant money. You play a show, you get instant money, you get paid agad. Pero with songs kasi and recorded songs kasi it will take time eh. You have to record them. It's an investment. You have to record, you have to promote, you have to put it out on Spotify or Apple Music. Wala eh. Yun yung mga kanta na, 'di ba, yung mga ngayon bigla na lang sumikat. Yeah. Kasi iniisip ko pa nga ano pa mga current na pinapakinggan ko, yung mga gano'n. Nakakatawa kasi actually kung ano yung naririnig ko sa TikTok. Kaya kasi ako ngayon recently, tuwang-tuwa talaga ako sa Opalite ni Taylor Swift. Oo. Sabi ko kasi ako yung tao dati na parang, "Sheesh, pop baduy." Parang gano'n ako dati. Eh, ano rin as you grow and as you mature in music, minsan nakita ko yun na alam ko na kuwento mo 'to offline, eh. Most of the songs na danceable or kumbaga yung easy to remember, yun yung talagang nag-aano, eh, naghi-hit sa'yo, eh. Katulad niyan, Oo. Opalite. Ang kulit niya kasi I don't recall myself listening to it like multiple times a day. Pero pero habang naglalakad ako, Gumagano'n ka na ba? Gumagano'n ka na? tapos sabi ko, Opalite ang ganda. Tapos na ano, si Dua Lipa ito pala si ano, si About Damn Time, nakalimutan ko yung artist. Basta yun yung may magandang bassline, as in ang funk nung ano niya. So, Oo. it's not really guilty pleasure, kumbaga the term itself lang talaga para mas cool, pero yeah, it's a pop song. It's great, Oo. and at the same time, pop is for mainstream, eh, it's for everyone. So, Tsaka bago 'di ba, yung si Taylor Swift, alam mo yung istorya diyan sa kanta niya na 'yan? It wasn't supposed to be the carrier single of her album. mm, Ang hindi ibig ko alam sabihin yun, nun, ayun, if you're not familiar, si Taylor Swift nung nilabas niya yung album na yun, iba yung nilabas niyang unang single. Tapos kaya lang nagka-music video 'yan dahil sa TikTok, 'yan ang nagustuhan ng tao. oh, Yun yung ginawa ng challenge. So again, ano na naman ibig sabihin niyan, nire-reaffirm ko lang yung idea na hindi nga talaga tayo makakapag-predict ng kung ano yung hit song. Talagang 'pag ginawa ng tao ng TikTok challenge, yun na yun. hmm, 'Di ba? Ang ganda nga kasi yung mga tanong mo puwede kong tahi. 'Di ba, kunwari yung Masa, binasbasan yung kanta mo na hit song. Ito namang mga tao dahil naging hit song na yun, naku, gagatasan talaga yun. Lahat ng mga videos nila yun yung 'di ba? gagawin pang Tsaka ano, pang reels. oo, pero that's the reality of the current scene right now. Yeah, You want instant success, it's so hard to maintain a career. It's so hard to at least last.
for a decade. Kaya Yeah. lagi ko sinasabi sa mga banda sa Yellow Room na ano, eh, 'pag tumagal na kayo ng 10 years diyan na lalabas yung mga totoong problema. Hindi ko sasabihin 'to, pero may bandang sikat na nag-PM sa'kin yung vocalist. Sabi, "Sir, paano niyo po nagawa na tumagal kayo sa Mayonnaise?" Sabi ko lang, "Wala, eh, wala akong ibang gustong gawin, eh." Sasabihin ko Mm. sa'yo kung sino. Oo, Kunwari, offline, offline. tawag dito, sabi ko sa kanya, "Wala, tuloy-tuloy lang." Kasi nagsabi na siya ng mga personal issues with the members, ganyan-ganyan. Sabi ko, "Pare, ilang taon na ba kasi kayo?" Sabi niya, "Sir, kaka-celebrate lang namin ng 10th anniversary namin." Sabi ko, "Yun na yun." Kasi kami din nung 10th anniversary namin, it was the time na pagawa na yung Tayo Na Lang Dalawa na album. After nung 10th anniversary namin, dun na nag-alisan yung mga ibang members ko. Ah, It's because when you start early, let's say 20 or before 20, and you are in the band for 10 years, then you're reaching 30 or you're 30, things change. yeah. Magkaka-families kayo, magkakaroon na ng mga family changes or shifts. So that means na magbabago yung dynamic. Bakit ng mga lumang banda tumatagal talaga? I mean yung panahon natin, kami, yung mga 2000s band ba't nandito pa din? Pati kahit sa mga US, eh. Kasi Mm. kunwari ang nagtu-tour pa rin Foo Fighters, Green Day, Red Hot Chili Peppers, lumang banda, Yeah. eh. Bakit? Eh, kasi umabot na sila ng 10 taon na buhay pa, eh. Mm. Gets mo? Pagka tumagal kayo ng isang dekada tapos umay na, sawa na, yun na yun. Yun na yun talaga. Kaya nga nakakatawa kasi nga lahat ng pinag-usapan natin ngayon naitatawid natin, eh. Yun talaga yung with music, Yeah. eh, sobrang talagang lawak talaga ng mga puwedeng mangyari talaga. Tsaka isa pa palang hindi naman guilty pleasure kasi fan naman talaga ako, eh. Hmm. Basta may kanta si Skaz Takli na hindi rap, Ano yung yun? yung nagle-lead siya, teka hanapin ko lang. Yun favorite ko yun. Bago si Tahanan ni El Mano, yun yung paulit-ulit kong Si ano, si Kalimutan Ka, yun ba yun? yan, ang ganda niyan. Ang ganda Natutuwa yun si tsaka Skasta 'pag narinig 'to. tsaka ang ganda ng solo tapos ang gusto ko sa kanya, yung ending. 'Di ba after ng solo Mm. usually the normal ballads 'di ba, babalik pa sa chorus tas sa kanya ang ending ginawa niya, acapella na lang ng mga layered na vocals. 'Di Hmm. ba? Dun dun dedun dere dun dun derere na 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 na. Paulit-ulit na lang yun hanggang sa matapos. So that's the magic of music, eh. It doesn't really matter kung anong genre mo to begin with. I mean, si Beyonce tsaka si Post Malone nag-country Yeah. albums, eh. 'Di ba si Johnny Cash, 'di ba gumawa ng parang covers na acoustic ng Yeah. kung sino-sino. At the end of the day kasi 'pag maganda talaga yung kanta, kahit na ano pang areglo diyan, maganda't maganda yan. Yeah, I agree with that talagang kahit saan mo tignan talaga 'pag song is always key. Yeah, If you have a great song, everything else will come along na rin naman in a way, eh. And yun nga, i-ano ko lang, balikan ko lang yung sinabi mo, magtu-turn na kami 11. So iniisip ko, ano kayang problema namin? So far naman, wala pa naman. Siguro ano lang, oras lang ng lahat, hindi yun oras lang na. 'di ba, Oo, kasi gaya ng sabi mo ikaw meron kang, ah, condition tapos may family ka, may oo. pamilya anak ka. Magbabago naman yung priorities, pero nga kung mahal niyo isa't isa, tsaka kung mahal niyo 'to, 'di kayo aalis. Oo, hindi, tama totoo naman yun. Tsaka ano, kumbaga dati nakakatambay pa kami. 'Di ka Yun, aalis siguro siyempre, yun, dati nakakatambay pa kami, ngayon oo. magkikita na lang kami sa gig na. Tapos May i-she-share akong mabilis, sige tuloy mo muna yung hindi, kuwento yun mo. nga, dati nun nakakatambay pa kami nun. Pero ngayon, medyo ano na lang, sa gig na lang. Tapos pagkatapos ng gig, excited na yung iba diyan umuwi kasi may pasok pa kinabukasan, may mga ano pa. Pero kumbaga at the end of the day 'pag gusto mo talaga ginagawa mo regardless kahit gaano ka-busy, talagang gagawin mo siya, eh. Oo, ayun gandang sinabi mo. Share ko lang sa lahat na nakikinig, kunwari siyempre ako na 'to, Mayonnaise 'to, Mm. quote unquote established band kasi hindi naman lahat ng banda pare-parehong sitwasyon. Pero yung nga hindi kami natuloy sa tour namin sa Sydney. Mm. So, ano ibig sabihin nun? So,
rebooking fees, babayad ka ng mga penalties, tapos may gig kami, mali yung flight na na-book ng organizer pauwi, di kami sabay-sabay. So, ang daming kailangan bayaran at hindi alam ng lahat technically, parang self-managed si Mayo, eh. So, parang ako din isa sa mga nagma-manage. So, Mm. ako tumanggap nung mga babayaran na yun. Pero alam mo pare, hindi ko naramdaman na parang, "Shit, tangina hassle naman 'to, tapos gastos," ganyan. Mahal ko, eh. So, sabi ko, "Okey, if that's the price for the peace of mind, the comfort, and the alam mo yun, wala ka ng iindahin pa kahit ano, okey lang gumastos." Yun yung point. Hopefully lahat tayong mga nagbabanda, lahat na nakikinig na nagbabanda, umabot sa point na, oo, importante ang pera, pero kung mahal mo naman yung ginagawa mo, mababawi't mababawi mo yan. Yeah. Yun yung dedication na kailangan when you reach a certain time na maano mo, matutunan mong gawin. Na if it's for the band, kunwari ikaw nagpapa-prod ka, may mga times naman na olats, eh, 'di Oo. ba? May times na oo, pero hindi ka tumigil, Yeah. Hindi, natuto di ka naman ako natuto di ka. di pa naman talaga ako literal nagpapa-prod na na para bang a lot. Kumbaga nakikita ko yung struggle nung ibang mga nagpo-prod kasi yung mga friends, na parang minsan dalawa lang yung nag-entrance tapos pupunta pa yun dun sa nagbantay nung entrance. So kumbaga Yeah, parang, that happens pero kumbaga it's all for the love of the game, eh. Ganun talaga. yeah, Yeah, mismo. there's certain sacrifices that needs to be made kasi the payoff is better. And Yeah. yun nga, palagi ko sinasabi to anyone na nag-a-ask din sa'kin, you really need to enjoy the journey rin, eh. It's Oo it's naman, not hindi it's naman not habang buhay 'to, eh. oo, and at the same time, you can be joyful 'pag naabot mo na yung level na yun kung darating ka man dun. Pero kasi yung end level na yun is yung the moment na talagang hindi mo na puwedeng gawin 'to lahat, eh. So, enjoy Yeah, the journey. oo. Yeah, I mean that's a great episode. Kumbaga yung eto yung pinakamagandang example ng literal na hindi pinrepare yung episode pero siya yung pinakamaganda. Dito pa tayo nag-enjoy lahat kaysa dun sa pinrepare natin, sinend ko sa'yo ng in advance, pero parang stiff masyado yung kuwentuhan natin. Dito nag-enjoy tayo, eh. Pero Sure. yeah, I mean, sa lahat ng mga listeners natin, please follow, the podcast. Check niyo sa Spotify, uh, i-rate niyo ng 5 stars, subscribe sa YouTube, and then check niyo rin yung mga gigs ng Mayo. I'm not really sure kailan 'to lalabas, pero I'm sure nakalabas na rin yung bago nilang kanta 'pag nalabas na 'to. And, you can check out their gigs, and then sa akin din sa Enjoint, I'm pretty sure 'pag nalabas na namin 'to, nalabas na rin namin yung song namin. Mhm. So, please check us out, and then, just support OPM, support your friends, and, yeah, that's it for this episode. Maraming salamat, guys. I appreciate each and every one of you listening. And again, my name's Irvin. I have Kuya Monty, here, and, maraming salamat. Thank you.